na pwede po nilang gawin ang tinatawag nilang fidya. Ibig sabihin, in exchange doon sa kanilang hindi kakayahan na mag-ayuno dahil sa kanilang katandaan, sila po ay pwede magpakain ng tao na nag-aayuno. Halimbawa, in lieu of pagkain, pwede po nilang bigyan ng halaga kung magkano yung gagastusin ng tao sa pagkain. Sa pangaraw-araw na yon, magkano yung breakfast niya, magkano yung early morning pagkain niya. Let's say approximately 50 pesos ang magagastos ng isang tao sa araw-araw, sa bawat araw 50 pesos sa kanyang putor, yung pagkain ng breakfast at saka sa madaling araw. Or let's say 100. Kung magkano yung times 30 days, pag ito 100, bibigay natin, ang gagastusin ay 3,000 pesos. Pag naman 50 pesos ay 1,500 doon sa isang buwan na yon. So doon yun po ang maaring gawin ng mga matatanda na ang tawag natin fidya, ay yung pagpapakain. Kumbaga, dahil sa hindi na niya kaya mag-ayuno, yung kanyang responsibilidad na mag-ayuno, kumbaga ipapasa niya roon sa isang mag-aayuno na may kakayanan sa pamamagitan ng pagbabayad o pagbibigay ng amount or pera na kung magkano yung let's say ang ma-spend nung mag-aayuno sa kanyang gastos. Yun po ang tawag ng fidya. So yun po yung mga taong exempted sa pag-aayuno. So maliban doon, ang mga kabataan, halimbawa sila yung mga nasa 5 taong gulang, 8 taong gulang, sila po ay maaari ng mag-train, mag-ayuno, hanggat hindi ma-jeopardize ang kanilang mga kalusugan. Let's say yung mga kabataan na gumising sila ng madaling araw, kumain sila, and then pagdating ng mga alas 11 or alas 10, ang mga kabataan kasi medyo naghahanap yan ng breakfast. So pwede po sila mag-break kung hindi nila kaya itawid. Pero doon naman sa mga 10 taong gulang hanggang sa onwards na kaya na nila itawid, maganda po yung mabuo nila yung maghapon na magpag-ayuno, dahil ito po ay magsisilbing ay parang training sa kanila, pagsasanay kapag sila'y umabot na sa edad na kung saan adolescent na sila o maging obligado na ang pag-ayuno sa kanila, sila po ay sanay na harapin ang obligasyon na inutos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun po sa aral ng Islam. Kaya naman itong pag-aayuno na sinabi natin ay yung lesson or kaya yung aral na kung bakit naisip-isip natin ito, bakit kaya inobliga tayo ng Allah na magtiis na huwag kumain, totally abstention ng pagkain at pag-inom mula sa bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Marami po itong mga magagandang kadahilanan, magagandang outcome, bukod doon sa mga maling haka-haka, maling iniisip ng mga ibang tao na ang mga Muslim ay nagpapagutom dahil sa hindi pagkain, marahil sila ay nagsusuicide na at yung mga iba iniisip nila with due respect sa mga iba naman na nakakaintindi o nakakaalam, naiisip ng mga iba na ang mga Muslim kaya naggaganito dahil sa mga ibang bagay lamang o gusto mag-reduce ng kanilang katawan, or maaring naisip nila na dahil ito ay kailangan niyang gawin dahil ito ay nakasanayan na ng mga ninuno, dahil naging isang tradisyon. Pero mali po yun, hindi po yun ang dahilan. Kaya ang mga Muslim nag-aayuno dahil ito po ay inobliga ng Allah bilang or parte ng kanilang obligasyon sa aral ng Islam, parte ng kanilang obligasyon bilang isang Muslim na dapat sila mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ayan. So sa outcome nito, sa kalabasan ng obligasyon na ito, meron tayong nakikita habang sinasaliksik, habang pinag-aaralan ng mga marurunong, ng mga paham, ng mga pantas sa Islam, meron palang kagandahan sa likod ng pag-aayuno. Kaya pala ito prescribe, kaya pala ito ay inutos, inobliga ng Allah sa atin, dahil ito ay nakakabuti sa ating kalusugan. Tayo po bilang tao, may biological nature tayo, may physical na nature tayo.
meron tayong tinatawag na dalawang nature, yung physical at yung spiritual. So yung ating physical, nandoon tayo ay binubuo ng maraming mga tinatawag na mga maliliit na mga parte ng katawan na kung saan nangangailangan ito ng mga bitamina, ng mga enzyme, ng mga kung ano-ano na alam natin na nagpapalakas sa mga cellular na bumubuo sa ating mga katawan. Binubuo po tayo ng milyon na mga cells sa ating katawan. So sa mga cells na ito, kapag ito ay inatake ng mga microbe or mga viruses dahil sa kapaligiran, namamatay po yung mga cells sa ating katawan. Kaya yung mga tao na tumatanda, mabilis tumanda, maraming mga cells na inaatake ng mga virus sa kanilang mga katawan. So mabilis ang paglipas ng kanilang physical appearance dahil sa mga ibang mga foreign element or viruses na nakakapinsala sa ating katawan. Kaya pinag-iingat tayo ng Allah ang ating kalusugan, isang malaking kayamanan. So sa pamamagitan ng pag-aayuno, hindi po ito pagsusuicide or hindi po ito pagpapahirap sa katawan. Ito po ay pagbibigay lakas muli para magkaroon ng mga panibagong pagtubo ng mga cells sa ating katawan para tayo ay lumakas. Dahil ang too much